Ayan, so magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa location natin sa ating mundo. Well, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Kumusta ang lahat mga kababayan? How are you today? Don't mind the background kasi nandito ako sa warehouse mga kababayan. Napablog bigla si Sir Ivan. At saka kung napapansin nyo po, naka-jacket ngayon si Sir Ivan. Kasi nag-start na po ang winter dito sa Saudi Arabia. Mag-start yung winter to mga kababayan, lumalamig dito first week of January. So from January until April, malamig ho yan. So baka kasi hindi alam po ng ating mga kababayan na dito sa Saudi Arabia, di ba kapag babanggitin ho natin yung Saudi mga kababayan, specifically dito sa Riyadh, di ba mainit po, tinatawag lang na disyerto. Actually dito po sa sa Saudi, sa Riyadh, lumalamig rin po dito mga kababayan. Ang klima nila, hindi namin maintindihan kasi kapag malamig, sobrang lamig po. Kapag mainit naman, sobrang mainit naman po mga kababayan. So ganun yan dito. Anyways, sa topic tayo, kasi nga napablog bigla si Sir Ivan, may breaking news mga kababayan. 'Di ba hinanap natin kahapon si General Problem, si General Macanas mga kababayan kasi nga ang pagkakala po ng kanyang mga followers nagtatago na itong si General Macanas. Ngayon, mga 1 hour ago mga kababayan, nag-blank siya bigla kasi kinontak na siya ng PNP ng kapulisan natin kasi meron siyang kaso mga kababayan. So bakit po natin na-confirm? Kasi siya rin po mismo ang nagsabi at pinikita niya sa kanyang vlog na meron siyang kaso. Alam naman ho natin ang ginawa po ni General Macanas na siniraan niya, idinawit niya yung pangalan ng PNP at saka ng AFP dahil daw kinumbinsi na nila si PBBM na mag-resign sa kanyang pwesto mga kababayan. Hindi po basta-basta ang ginawa dito ni General Macanas, pati na po yung si Kapitan Tarantado o si Kapitan Dado mga kababayan. Ngayon, konfirmado na itong si General Macanas kinasuhan na ng PNP mga kababayan. Kasi nga sabi po ni General Acorda na walang kapatawaran ang ginawa ng mga retired general at saka ng captain sa pagdawit sa kanilang pangalan at siniraan po yung hanay ng kapulisan natin mga kababayan. So ngayon, para malaman ho natin at saka malaman natin ang buong konteksto at mismo po si General Macanas ang magsabi sa atin kung ano ang ikinaso sa kanya mga kababayan. So for more details, let's hear this. Ito na, kinasuhan na ako ng Philippine National Police ng yung naitawag sa akin na anti-crime violation ng anti-crime law RA 10175. Salamat sa mga tumawag sa akin. Ang basihan nila ay isang video ko. I don't know kung isang video lang o maraming video. Dahil may natanggap akong informasyon ng mga anak ni Senator Amy, kinausap ang mami nila na, "Mama, please do the right thing for the sake of our country and grandpa." Yun. So, sa aking analysis, kinakausap, the right thing to do, kinakausap daw, okay, dahil informasyon na tanggap ko sa aking sources. Kinakausap ni Senator Amy ang kapatid niya na mag-resign na lang kasi kung hindi siya mag-resign, baka daw gugulo. Ganon. Pinag-aralan ko ang anti-cybercrime law. Ang karamihang acts, yung violation is phishing, fraud, spoofing, hacking, swindling, estafa, scam, other forms of computer fraud, counterfeiting, and forgery. Then may tatlong kategory ng cybercrime violation. Crime against people, crimes against property, and crime against government. So parang dito ako nahulog sa crime against government. Dahil nga yung aking pagpapayag, opinion ko na medyo magulo na ang sitwasyon
At yun, yung nalaman ko na si Senator Amy, kinakausap niyang kapatid niya at mag-resign. At hihintayin ko ang, ano ito, ang subpoena ba yun o ano, yung dapat makuha ko yung complaint para ano. Naghahanap na ako ngayon ng abogado. So, pwede ba mag-recommend kayo ng medyo magaling na abogado? Ito lang ang yung income natin sa YouTube. Alam nyo naman yung aking passion na pagtulong sa mga mahirap, yung Talented Tribe. Ginagastos natin ang income para sa project. So kung magkuha ko ng abogado, mapilitan ako, kunin ko yung income ko sa YouTube para pambayad ng abogado. Parang gano'n ang mangyari. So, I don't know. Basta, ipaubaya ko na sa Diyos. Yan mga kababayan. So ngayon, nataranta na itong si General Problem. Dahil meron siyang kaso at saka yung kukunin niya na budget mga kababayan, yung kanyang fundings para sa kanyang kaso, ang kanyang sweldo daw sa sa YouTube, sa pagbablog niya. Bakit hindi niya tawagan itong si Claire Contreras mga kababayan, si aka POK 2 times, na kung saan si Claire naman kasi yung napasimuno dito, at si Claire rin po kasi yung nagsulsol dito kay General Macanas mga kababayan. Bakit hindi siya humingi dito doon ng tulong kay Claire Contreras, 'di ba? So ngayon, itong si General Macanas, stress na mga kababayan. So ngayon, nagbasa-basa ako dyan sa baba, sa comment section sa kanyang vlog mga kababayan, ang inirekomenda ng kanyang mga followers na kukunin daw na abogado para sa kanyang kaso, ito daw si Attorney Harry Roque mga kababayan. So marami dong mga nag-comment, inirekomenda doon kay General Macanas na si Harry Roque daw kasi magaling si Harry Roque mga kababayan. Meron po doon meron rin pong mga na-comment doon sa baba si Attorney Panelo. Pati rin po si Attorney Trexie na mention rin po doon mga kababayan. So marami mga choices ngayon itong si General Macanas na kukunin niya bilang abogado. So siguro kukunin niya lahat mga kababayan. Kunin ba niya lahat? At saka na-mention nga rin doon si Attorney Tepacio. Kudos po dito sa PNP kay General Acorda na ginampanan niya talaga ang kanyang trabaho na sugpuin po yung mga nagpapakalat ng fake news, lalong-lalo na yung fake news na ikakasira talaga sa gobyerno natin mga kababayan. Ang sineryoso niya yung problema na yung mga kababayan, yung mga nagpapakalat ng fake news na dapat rin pong kakasuhan. At dapat naman talaga na yan po ang gagawin mga kababayan. Kasi kapag hayaan nila yung mga fake news peddlers, kapag hayaan nila yung mga napapakalat po ng mga maling informations, gagawin kasi nila yan, di ba mga kababayan? So anyways, magbasa tayo na mag-comment dito sa ating mga kababayan, mga viewers natin from Ma'am Luz Redoble. Sabi ni Ma'am Luz, mga kababayan, dapat sa mga Pilipino, hindi naniniwala sa mga taong mapanira, dapat magkaisa kung sino ang presidente dahil para sa atin, yun sa pag-unlad ng Pilipinas, wala maging problema kung magkakaisa. Hindi puro reklamo, kahit paano nakaraos din, sa ibang bansa, walang pakialam ang mga tao kahit homeless ka. Dito, kahit paano, may magandang puso. So agree ako dyan sa comment po ni Ma'am Luz Redoble. At saka magbasa rin po tayo ng ibang comment mga kababayan. Sabi dito ni Ma'am Ninita Floro, wow, fake news against our PBBM never wins. We are giving full support to our bagong Pilipinas leader, PBBM. Mabuhay our PBBM, mabuhay bagong Pilipinas. At saka magbasa rin po tayo mga kababayan. Siya nga pala, i-greet ko lang po ng happy birthday. I-greet natin ng happy birthday si Sir Ismi. Ang pangalan nun si Sir Romeo Ismi nga pala. Happy birthday kay Sir Romeo Ismi. At saka isa pa sa ating comment dito, babasahin na po natin ang comment ni Ma'am Army Lagaso. Para sa akin, BBM will be the greatest president after his father. His sincerity and his love to our Philomen is genuine. Yan, ang ganda po ng comment mga kababayan. Saka agree talaga ako doon. So ngayon, ang mga DDS na mga rabid mga kababayan, mga DDS vlogger po na laging naninira kay PBBM, natatakot na ngayon, nakagulo na sila mga kababayan. Dahil nga sa nangyari dito kay General Macanas na sineryoso na ng kapulisan natin, ngayon nag-ingay sila kasi sabi na
ang freedom of speech daw, binusalan na daw sila mga kababayan, nawala daw yung freedom of speech sa Pilipinas. Meron dang nangyari na yung silent martial law, lagi lang sinisagaw ngayon na silent martial law na daw ang nangyayari. Silent martial law ba nangyayari? Ginawa lang po ang trabaho ng kapulisan natin. Kasi ang ginawa dito ng mga DDS, na mga DBS nga pala, yung mga Duterte Basto supporter at saka yung mga kakampuris mga kababayan, mapanira na po. Hindi lang sinisiraan ang ating presidente, si PBM, sinisiraan rin po yung ating gobyerno at saka pati po ang bansang Pilipinas. Okay? So anyways, mamaya mga kababayan, babalik rin po si Sir Ivan. Ito saglit lang po ito na vlog natin kasi nga merong breaking news eh. So mabuhay ang mga Marcos supporter, mabuhay ang Marcos loyalist kasi kinasuhan na si General Problem mga kababayan. Okay? So see you later.